Itago niyo na lamang ako sa pangalang Annalyn, 25 years old, tubong albay at isa ako sa mga libu-libong tao na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Hindi ito ang unang beses na umalis ako sa aming lugar para magtrabaho. Marami na rin kasi akong napuntahang lugar sa Visayas tulad ng Tacloban, Boracay at Bacolod para magtrabaho. At sa bawat lugar na napupuntahan ko, isa lang ang nasa isipan ko, ang magtrabaho ng magtrabaho. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko ang mag-boyfriend dahil masyado akong focus kung paano ko mapapaunlad ang sarili at pamilya ko. Dakilang NBSB ako o no boyfriend since birth. Yan ang bansag sa akin ng mga katrabaho at kaibigan ko. Hindi pa kasi ako nagbo-boyfriend kahit na kailan. Kahit graduate na ako ng college pero sabi nga nila, hindi dapat umiikot ang buhay ko sa puro trabaho at pamilya. Kailangan ko rin daw makahanap ng taong magmamahal sa akin at mamahalin ako. Oo, sangayon ako sa mga sinasabi nila. Hindi naman kasi ako manhid para hindi makaramdam ng atraksyon sa mga lalaki. At tulad din ng maraming babae, pangarap ko rin makahanap ng right man at the right place and at the right time. Gusto kong matutunan kung paano magmahal at mahalin. Gusto kong maranasan kung totoo nga ba ang mga napapanood ko sa mga movie at teleserye. Kung may martir nga ba sa pag-ibig, kung may happy ending, at kung mararamdaman mo ba talaga ang tunay na pag-ibig. Paano ba natin malalaman kung siya na ba talaga ang nakatakda para sa atin? Ang dami kong tanong na gusto kong masagot. At sa kagustuhan ko rin na hindi kantsawa na mga katrabaho ko ay sinagot ko si Bernard na masugid kong manliligaw ng mga panahong yon. Papadudot mabait si Bernard, maalaga at mapagmahal. Walang oras na hindi niya ako iti-text o tatawagan man lang para masiguradong maayos ako. Hindi din siya nakakalimot na ihatid at sunduin ako sa trabaho para ihatid sa bahay. Naging maayos ang pagsasama namin ng ilang buwan kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko naman talaga siya minahal. Inaamin ko na sinagot ko siya nang hindi ko man lang nararamdaman ang pagmamahal na sinasabi nila pero nagbabaka sakali ako na baka kalaunan sa relasyon naming dalawa ay matutunan ko rin siyang mahalin. Nung una ay kinikilig at natutuwa ako tuwing tumatawag o nagte-text siya. Pero dumating ang araw na biglang nainis na lamang ako at nagpa siyang makipaghiwalay sa kanya dahil na din sa sobrang effort niya. Dumating din sa punto na pakiramdam ko ay nasasakal na ako sa minuminutong text at tawag niya. At dahil hindi ko nga siya natutunang mahalin ay napagpasyahan kong makipaghiwalay agad sa kanya. Nagkaroon pa ako ng sunod na boyfriend pagkatapos ni Bernard, si Ryan. Pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin at naghiwalay din kami kaagad. Na mga panahon na yon, sinabi ko sa sarili ko na hindi na muna ako maghahanap ng taong mamahalin dahil hindi ko din naman sila naaasikaso. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal na hinahanap ko. Hanggang sa nakilala ko si Jet. Tumagal kami ng mahigit 1 taon at doon ko naramdaman kung paano talaga ma-in love. Yung kaya mong gawin ang lahat para sa kanya kahit alam mo sa sarili mong mali na. Naging maayos ang relasyon naming dalawa kahit long distance relationship ang meron kami. Pero dumaan ang mga araw na unti-unting nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kung dati halos araw-araw kaming magkausap through chat, text and phone calls. Ngayon ay biglang naglaho na parang bula. Ni hindi siya nagparamdam ng ilang buwan at nung makausap ko siya ulit, ang sabi niya, hindi nagwo-workout ang relationship naming dalawa. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahon na yon dahil alam ko sa sarili kong mahal ko siya. Na minahal ko siya ng sobra. And that was the time I considered him my first heartbreak.
Unfair man pakinggan sa mga ex ko pero siya lang talaga ang taong minahal ko kahit magmukha akong tanga. Hindi ko ininda at sa sobrang katangahan ko ay nagpunta pa ako dito sa Maynila para makita at makausap siya ng personal. Nagkita nga kami pero kahit anong gawin ko ay hindi ko na maibalik pa ang dating kami. Papadudot na pagpasyahan naming dalawa na maghiwalay na dahil din siguro malayo kami sa isa't isa. At wala nang ganong chance na magkasama kaming dalawa. Babalik na kasi siya sa Mindoro at ako ay dito na mamamalagi sa Maynila. Itinakda siguro ng tadhana na hindi kami magkatuluyan. It was then I realized na dapat nga sigurong ihanda ko muna ang sarili ko mentally and emotionally bago pumasok ulit sa isang relasyon. It became a habit to me na maging manhid na lamang ang feelings towards sa mga lalaki na nakakasalamuha ko. Akala ko kasi dati, pag nakapag-decide ako na mag-love life ay magiging smooth ang lahat at aayon sa fairy tale na may happy ever after. Akala ko, pag pinili mo ang taong mamahalin mo ay magiging okay na ang lahat at magkakatuluyan na kayo. Pero mali ang akala ko. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko si MJ. Siya ang taong hindi mo akalaing makakasundo ko. Masyado siyang presko at babaero kahit na hindi naman siya gwapo. In short ay feeling pogi. Pakiramdam niya lahat ng nakatingin sa kanya ay may gusto ng agad sa kanya. Hindi na nga gwapo, makapanlait, akala mo'y kung sino. I hated him kahit na hindi ko pa siya namimit personally. Kaya nung time na in-approach niya ako tapos unang bati niya sa akin ay hi baboy. Nang gagalaiti talaga ako sa galit. Sabi ko sa kanya, bakit close ba tayo? Tawa lang ng tawa noon si MJ. Halatang nangaasar talaga sa akin. Siyempre lalo ako naimberna. Oo, inaamin kong chubby ako. Pero hindi naman ganon kataba para tawagin niyang baboy, diba? Doon pa lang ay alam kong hindi ko na siya makakasundo. Feeling close masyado, akala mo naman ay napakagwapo. Bukod doon ay 4 na taon ang tanda ko sa kanya. Wala siyang galang at ang yabang. Hindi ko alam kung anong intensyon niya pero kinuha niya ang number ko sa kapatid ko. Kaibigan niya kasi ang kapatid at pinsan ko kaya hindi ko din maiwasan na makita siya kahit na ayaw ko. Hanggang sa nag-send na siya ng message sa akin. Pero kahit sa text, ramdam ko pa rin ang pagka-feelingero niya. Ewan ko ba kung bakit asar na asar ako sa kanya. Kasi naman presence pa lang talaga niya tuwing dumadaan siya at binibisita ang mga friends niya. Ay sobrang naiiritan ako. Sabi ko pa nga sa sarili ko ay kahit kailan ay hindi kami magkakasundo. Hindi ko nga alam kung bakit kalaunan ay naging magkaibigan kami. Siguro dahil lagi ko na rin siyang nakikita. I get to know him better noong araw at gabi na siyang tumatawag para magkwentuhan lang nang magkwentuhan habang nasa duty siya. Ewan ko ba. Hindi ko din alam kung ano ang nangyari pero bigla na lang nagkasundo kaming dalawa kahit na hindi kami magkaedad. Impluwensya din siguro yon ng barkadang kinabibilangan namin. We became very close na ang turingan naming dalawa is mag-best friend na. Lahat ng bagay na isi-share ko sa kanya including my first heartbreak na tanging siya lang ang nakakwentuhan ko mula nang mangyari yon. Papadudot sa maiksing panahon ay pinagkatiwalaan ko siya ng mga sekreto ko kasi naramdaman kong sincere naman siya sa mga ipinapakita niya. July 2012 nang magsimula siyang manligaw sa akin. Noong una ay binasted ko na agad siya kasi meron akong golden rule na ang kaibigan ay dapat kaibigan lang, walang talo-talo. Ever since na maging close kaming dalawa, alam niya ang mga bagay na yon. Pero papadudot ewan ko ba sa kanya at kahit paulit-ulit kong sinasabi na hindi pwede sa maraming dahilan, ay hindi pa rin niya ako tinigilan. Naging porsigido siya na mapasagot ako kahit alam niya na may sinusunod akong pamantayan sa buhay. At ilang buwan din siyang nanligaw para lang makuhang matamis kong oo.
Samantala, sumapit ang December 27, 2012. Birthday ko nang maayos ang friendship status namin ni MJ. Binigyan niya ako ng ice cream na may kasamang singsing sa ibabaw noong araw na yon. At sobrang natuwa naman ako. Hindi ko alam kung bakit singsing pero nang makita ko ang suot niya, ay doon ko nalaman na magkaparehas ang itsura at may pangalan naming dalawa na naka-engrave doon. Kahit sabihin pa niya na ako lang ang kauna-unahang babae na binigyan niya ng ganong regalo ay hindi ako nagpatinag sa paninindigan ko. Ng kaibigan ay dapat kaibigan lang. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. At nararamdaman ko naman yon pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Nakatatak sa isipan ko na dapat nasa friend zone lang kami. Papadudot umuwi ako sa probinsya namin not knowing na doon pala magbabago ang status naming dalawa. Hindi naman kasi ako naniniwala sa love at first sight. Basta ang alam ko lahat ng bagay na tututunan at napag-aaralan. Wala na akong ibang nagawa kundi ang subukang mahalin siya. Nagbabaka sakali ako na baka siya na ang lalaking hinahanap ko. Ang taong magmamahal sa akin at mamahalin ako. Kaya papadudot kahit may pamantayan ako sa isang kaibigan ay sinubukan kong pagbigyan siya na maging kami. Kahit na hindi ko pa talaga siya gusto na mga panahon na yon. Natukso lang kasi ako sa nabasa ko sa Chinese horoscope na dapat ay sagutin ko na ang nanliligaw sa akin bago mag-Chinese New Year. Dahil siya na raw ang magiging forever ko. Kaya kahit na hindi ko naman siya mahal noon ay sinubukan ko pa rin. Papadudot sinagot ko siya noong February 9, 2013, 11:25 p.m. bago mag-Chinese New Year. Through text at binigyan ko siya ng 1 month to prove na mas okay akong kaibigan kesa maging girlfriend. Inaamin ko ang babaw ng dahilan ko. Pero siguro that time ay wala na siguro akong option. It's either break our friendship or make it to the next level. Makalipas ang 3 araw pagkatapos ko siyang sagutin ay bumalik ako sa Maynila at nag-usap kami. At first naiilang ako pero nawala din yon. Nung kinampante niya ako na wala pa rin magbabago sa samahan naming dalawa. Binala ko pang makipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng 1 buwan dahil ayaw din ng pamilya ko sa kanya sa sobrang presko at babaero niya. Oo, babaero siya kahit na hindi naman siya gwapo. Hindi siya siguro seryoso sa mga nagiging karelasyon niya kaya pinagsasabay niya ang mga babae. Binala ko pa nga na pagselosin siya kasama ng kaibigan naming dalawa para siya na mismo ang kusang makipagkalas at ma-realize na hindi talaga uubra ang relasyon naming dalawa. Pero papadudot nakita ko ang effort niya sa loob ng 1 buwan. Araw-araw niya akong binibisita sa bahay at minsan pa nga ay dinadalhan ng bulaklak. Kahit nag-e-effort siya na gawin ang lahat para maging maayos kami ay hindi pa rin talaga nabubuwag ang desisyon ko na makipaghiwalay sa kanya matapos ang 1 buwan. Ngunit nagulat na lamang kami noong March 9, 2013, 1 buwan makalipas ng araw ng pagsagot ko sa kanya. Dumalaw siya sa bahay namin at naglakas loob na magpakilala sa tita ko kahit alam niyang hindi siya gusto ng pamilya ko. Doon kasi ako nakatira habang hindi pa ako nakakahanap ng maupahang bahay. Binigyan niya ako ng bouquet of flowers and teddy bear. Siyempre kahit na hindi ko siya mahal bilang boyfriend, hindi ko may pagkakaila na kinilig ako, na natuwa ako. Ang babaw ko pero hindi ko kasi akalain na ganun niya tinitreasure ang pagiging kami. Kahit alam niya sa sarili niya na napilitan lamang ako. Sa ginawa niyang yon, papadudot na wala sa isip ko na makipaghiwalay na muna sa kanya. Hindi ako materialistic na tao pero sa ginawa niya ay naramdaman ko kung gaano niya pinapahalagahan ang relasyon naming dalawa. Papadudot hindi pa rin siya tumigil sa mga effort niyang pasayahin ako. Nagpatuloy ang relationship namin ng masaya at maayos. Gumagawa siya lagi ng paraan para magkasama kami kahit minsan ay hindi magkatugma ang oras ng pasok naming dalawa sa trabaho. Araw-araw din niya akong sinusundo sa bahay para ihatid sa pinapasukan ko. Kahit alam niyang malilate din siya sa trabaho niya.
Nagsisimba at namamasyal kami tuwing linggo at tuwing may time kaming dalawa kung saan kami nakakarating para mag-explore at maghanap ng magagandang lugar at makakainan. Sobrang hilig din kasi naming kumain ng kumain. Samantala isinama din ako ni MJ sa probinsya nila para ipakilala sa mga magulang at mga kamag-anak nila. Alam ko kahit na magandang pakikitungo ng mga kamag-anak niya sa akin, ramdam ko pa rin na ayaw nila sa akin para kay MJ. Siguro dahil magkalayo ang edad naming dalawa. At siguro dahil na rin akala nila ay masama akong tao dahil sa mga nakakarating sa kanilang balita na hindi naman totoo. Iniisip din nila na baka apihin ko lamang si MJ o di kaya apakan ko ang pagkatao dahil nga sa hindi naman siya tapos ng pag-aaral. Papadudot isa yon sa inaalala lagi naming dalawa kung paano ako matatanggap ng pamilya niya. At kung paano namin mababago ang maling akala nila tungkol sa akin. Masama raw kasi ang ugali ko. Nakikita kasi nila ang unti-unting pagbabago ni MJ at yun ang ayaw nila. Nawawala na siya ng oras minsan sa pamilya niya kasi lagi na lang ako ang iniisip niya. Hindi na siya masyado nag-i-stay sa bahay nila kasi nandoon na lagi siya sa bahay namin. Hindi na rin siya gaanong nakakatulong sa kanila dahil nga kung wala siya sa bahay, lagi kaming gumagala. Pero papadudot, kahit ayaw sa akin ng mga magulang niya, ay hindi pa rin kami tumigil na mahalin ang isa't isa. Mas lalo naming ipinakita sa kanila na hindi man kami magkaedad at magkapantay ng antas ng pinag-aralan. Masaya at mahal naman namin ang isa't isa. Hindi naman kami mayaman para maging mapili at husgahan siya pati ang kanilang pamilya. May mga pagkakataon na nag-aaway kami pero hindi natatapos ang araw nang hindi kami magbabate. Kasama ko siya sa lahat ng ups and downs ko sa buhay. Sandalan namin ang isa't isa. Natutunan ko siyang mahalin dahil na rin siguro sa pagpapahalaga at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Iniintindi niya ako sa lahat ng pagkakataon kahit sabihin pang mali na ako. Papadudot kung tutuusin ay mas matured pa siyang magdala ng relasyon kesa sa akin. Di hamak na mas matanda pa ako sa kanya ng mahigit 4 na taon. Unti-unti kong nakita na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Lahat ng simbahan na napuntahan naming dalawa, siya lagi ang pinagdarasal ko. Nasanay siya ang makatuluyan ko. Binigay ko sa kanyang lahat pati yung nag-iisang bagay na alam kong dapat ko lang ibigay sa taong pakakasalan ko. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya at pagtitiwala ay nagawa kong isuko ang lahat. Papadudot darating at darating talaga ang araw na kahit mga rules and regulations mo sa buhay ay mababali mo para lamang sa isang tao. Ang akala ko ay magbabago siya matapos may mangyari sa amin. Pero nagkamali ako at naramdaman kong mas lalo niya akong minahal. At dahil doon ay mas lalo ko din siyang minahal. Mas naging desidido akong ipagdasal lagi ang future naming dalawa na magkasama. Nakita ko kasi kung paano siya magplano para sa aming dalawa. Samantala'y nag-umpisa kaming mag-ipon at napagkasunduan naming magpakasal kapag 27 years old na ako. Pinakilala ko siya sa mga magulang ko at kahit siya ang kauna-unahang lalaking pinakilala ko sa kanila, agad naman siyang tinanggap ng mga magulang ko. Kahit na hindi siya tapos ng pag-aaral ay hindi yun naging hadlang para mahalin ko siya at pangarapin kong maging forever kaming dalawa. Wala naman kasi sa akin at sa pamilya ko kung tapos siya sa pag-aaral o hindi. Ang mas importante sa amin ay yung alam naming mabuting tao siya at mahal niya ako. Papadudot nagpatuloy kaming maging masaya at malayo sa problema. Magkakaroon man agad din namang malalampasan. Siguro ng panahon na yon, masasabi kong true love na talaga ang nararamdaman ko sa kanya kahit sa unay napilitan lang akong pakisamahan siya. Dahil na rin siguro sa pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita niya sa akin, kaya ko siya natutunang mahalin. Kaya ko siya sobrang minahal. Pero hindi lahat siguro ng oras ay masaya lagi ang magiging sitwasyon naming dalawa.
Dumating ang araw na nabuntis ako sa kagustuhan naming dalawa na magkaanak na. Hindi namin naisip ang mga magiging epekto nito sa kanya-kanya naming pamilya. Ako na panganay na may mga obligasyon pa na dapat asikasuhin at unahin, at siya na bunso na dependent pa sa pamilya niya. Hindi ko alam bakit biglaan namin gustong magkaanak. Pero isa lang ang alam namin. Handa na kaming maging nanay at tatay sa magiging anak naming dalawa. Noong nalaman kong buntis ako ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin yon sa kanya. Nasa probinsya kasi siya noon, basta ang alam ko lang ay binati ko siya ng Happy Father's Day. At doon siya sobrang natuwa. Hindi siya makapaniwala pero ramdam kong masaya siya. Pero papadudot yung saya na napalitan agad ng lungkot at problema kung paano namin sasabihin sa mga magulang namin ang mga nangyari. Sa kagustuhan namin matapos lahat ng inaalala namin, hindi na kami nagdalawang isip na magsabi sa kanya-kanya naming pamilya. Nabigla ang mga magulang ko kasama ang pagkabigla ng mga magulang niya. Ang alam kasi nila ay nagbabala kaming magpakasal kapag 27 years old na ako at may sapat ng ipon na kaming dalawa. Hindi ko din masisisi kung bakit gano'n na lamang ang pagkabigla ng mga magulang niya dahil 23 years old pa lamang siya. Pero magkakaroon na kaagad siya ng pamilya. Nung una ang sabi ko sa kanya ay hindi niya kailangang panagutan ako kung hindi pa siya handa at hindi pa handa ang pamilya niya. Pinapili ko muna siya kung gusto niya ba kaming makasama ng magiging anak niya o hindi. Gusto kong maging sigurado siya bago siya magdesisyon sa mga bagay-bagay nang sa ganoon ay hindi niya pagsisihan sa huli ang desisyon niya. Pero papadudot, hindi naging hadlang yon kay MJ na gawin lahat para makasama niya kaming dalawa ng anak niya. Pinilit niyang sumama sa pamamanhikan at pag-uwi naming ng probinsya ang nanay niya. Doon namin pinagplanuhan ang kasalan na magaganap. Kasama ng pagpunta namin doon ng pakikipagbanding niya at ng magulang niya sa pamilya namin. Samantala'y umuwi kami dito sa Maynila na masayang-masaya dahil napagkasunduan ng ikasal na kaming dalawa bago pa ako manganak. Pagkabalik namin dito sa Maynila ay nasikaso na agad namin ang nalalapit na kasal. Doon na din siya tumira sa inuupahan kong apartment kasama ng mga kapatid ko para maalagaan niya daw ako habang ipinagbubuntis ko ang anak naming dalawa. Saka na lang daw kami lumipat at bumukod pagkatapos ng kasal naming dalawa. Nag-seminar kami, kumuha ng lisensya at lahat ng requirement na gagamitin sa kasal. Kahit kami ay kapos sa pera at wala pa kaming ipon ay nagplano pa rin kami at umaasa na matutuloy ang kasal naming dalawa. Nagbabaka sakali siyang humingi ng tulong sa mga kamag-anak niya at hindi naman siya nabigo. Nakakuha siya ng kaunting perang pandagdag sa gastusin namin. Kahit nahihirapan akong makita siya na humihingi ng tulong sa mga kamag-anak niya, ay pinilit ko pa rin na suportahan siya kahit masakit sa akin. Na nakikitang inaapakan niya ang pride niya para lang makasal kaming dalawa. Alam kong mahal na mahal niya ako at gusto niyang makasama kaming dalawa ng anak niya. Kaya niya ginagawa yon. Doon ko talaga siya minahal ng sobra-sobra. Ipinakita niya sa akin na kahit na anong mangyari, magkakasama kaming dalawa. Pangarap kasi namin noon na makabuo ng sarili naming pamilya, hindi man kami mayaman pero masaya. Nakita ko kung paano siya magpursige na ikasal kami kahit alam kong nahihirapan siya. Kinailangan naming humingi ng tulong para makapag-provide kami ng pera sa nalalapit na kasal namin. Pero isang araw ay nagbago ang lahat. Umalis si MJ at nagpaalam na pupuntahan niya at nagpapasundo sa kanya ang ate niya sa Pampanga dahil nag-away ang mag-asawa. Ang sabi ko sa kanya ay pagpabukas na lamang ang pagpunta kasi baka gabihin siya. Kahit tinanong niya ako kung ano ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang umalis ng hapon na yon. Hindi ko sinabi ang dahilan kasi ayaw kong isipin niya na napaparanoid na naman ako sa maliit na bagay lang. Nalalapit na ang kasal namin at natatakot ako sa pamahiin.
ng mga ikakasal ay malapit sa disgrasya. Pero utos ng pamilya niya na puntahan agad at sunduin ang ate niya, kaya kahit ayaw ko ay sinunod niya pa rin ang kagustuhan nila. Hindi niya pa rin ipinagpabukas ang pag-alis niya. Para sa akin ay wala namang kaso kung sunduin niya ang mga magulang niya, kaya lang noong pinigilan ko siya at umalis pa rin nang hindi nakikinig sa akin. Naisip ko na kahit na ano palang sabihin ng mga magulang niya, kaya niyang sundin basta utos nila. Papadudot nakaramdam ako ng takot na baka isang araw kapag sinabi ng mga magulang niya na iwanan kami ng anak niya ay magagawa niya agad kasi ng utos sa kanya. Sa sobrang sama ng loob ko ay dinaan ko sa Facebook ang nararamdaman ko. Nag-post ako ng status na nagsasabing ang hirap sigurong makatuluyan ang isang tao ng kaunting salita lang ng pamilya, kaya ka nang ipagpalit sa iba. #certified sunod-sunuran. Alam ko na nabasa ni MJ yon, pero dahil iniintindi niya ako kasi alam niyang galit ako ay binaliwala niya yon. Umuwi siya sa bahay namin na nanghingi ng sorry at pinatawad ko naman kaagad. Nakita ng kapatid niya ang post ko at nakarating sa nanay niya kaya biglang nagkagulo. Nadagdagan pa ng mga chismis at kung ano-anong balita galing sa mga kapitbahay at malapit sa nanay niya, na kahit doon pa man ay ayaw na rin sa akin para sa kanya. Samantala ay nakarating sa mga magulang niya ang balita at chismis ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Dagdag bawas na mga salita kaya nanggagalaiti sa galit ang nanay at ang tatay niya. Nang dahil sa chismis at maling impormasyon ay nakahanap sila ng dahilan para hindi ituloy ang kasal. Alam ko na may mali ako doon sa mga sinabi ko sa post. Alam ko na mali ako doon dahil doon ko pa inilabas ang galit at inis ko. Pero sapat bang dahilan yon para hindi nila ituloy ang napagkasundo ang kasal? Hindi man lang nila ako kinausap kung bakit ko nasabi yon. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag man lang. Hindi ako kinausap ng mga magulang niya. Hindi rin nila kinausap ang mga magulang ko. Basta bigla na lang walang kasal na magaganap. Bigla na lang hindi nila kami kilala at hindi man lang nagsabi na hoy walang kasal na magaganap. Parang biglang walang nangyari. Hindi nila ako kinibo ng ilang linggo. Sa kabilang banda lumipas na rin ang September 2014, buwan kung kailan kami dapat ikakasal, na walang paramdam ang mga magulang niya kung ano ang balak nila sa amin. Nagtanong na rin sa akin ang mga magulang ko kasi ang napagkasunduan na buwan ay lumipas na. Pero wala man lang silang balita kung ano ang desisyon ng mga magulang ni MJ. Alam namin ang pamilya ko na problema nila ang panggastos namin sa kasal. Pero sana man lang ay kinausap nila kami ng maayos. Sana kung mali ang nagawa ko ay kinausap nila ako, ang mga magulang ko, para napagsabihan ako. Sana ay nagpasabi sila na hindi muna maitutuloy ang kasal dahil sa mga nangyari. At dahil sa kakapusan na rin sa pera. Pero kahit wala kaming narinig mula sa kanila, inintindi ko yon. Inintindi namin ang pamilya ko yon. Kasi alam namin na wala namang kaming magagawa kung ayaw na nilang ituloy ang kasal. Nabuntis lang ako ng anak nila at hindi ko na mababawi ang katotohanan yon. Pero papadudot, kahit kinamuhian ako ng mga magulang niya, hindi pa rin kami nagpatinag. Pinagpatuloy pa rin namin ang pagsasama. Sabi kasi ni MJ, hindi naman mga magulang niya ang pakikisamahan ko kung hindi siya. Ipakita lang daw namin sa kanila na kaya na naming mamuhay at magkapamilya. Sinabi ko sa mga magulang ko yon, pero kahit masakit sa kanila na makitang ganon ang magiging sitwasyon ko ay inintindi pa rin nila ako. Kahit hindi sila payag na makipag-live-in muna, wala akong narinig sa kanilang sumbat. Sinuportahan pa rin nila kaming dalawa ni MJ. Pero sa desisyon naming dalawa, sobrang naggalit ang mga magulang niya sa akin at sa amin. Pinauwi niya sa probinsya ang pamilya niya. Pumayag naman siya kasi ayaw niyang may masamang mangyari sa mga magulang niya nang dahil sa sama ng loob sa kanya. Ayaw niyang itakwil at kamuhian siya ng mga magulang niya.
Ayaw ko rin na itakwil siya ng mga magulang niya, pero sa nangyayari sa aming dalawa ngayon ay mas pipiliin kong maging ganon ang sitwasyon basta kasama siya. Alam ko naman kasi na hindi rin magtatagal ay maintindihan din siya ng mga magulang niya tulad ng pag-intindi sa akin ng mga magulang ko. Tulad ng dati, wala na naman akong nagawa. Natuloy ang pag-alis niya. May magagawa sana siya pero hindi niya rin ginawa. Bago siya umalis ay nag-usap kaming dalawa na babalik agad siya. Babalikan niya agad ako. Lagi niyang sinasabi na mahal niya ako at walang iwanan, pero nagawa niya pa rin na iwanan kami ng baby ko. Papadudot, buntis ako ng panahon na yon. Pero nagawa niya akong iwanan. Nagawa niya kaming iwanan ng anak niya dahil sa sinabi ng mga magulang niya. Hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na yon. Sobrang sakit ng nararamdaman ko nung iniwan niya ako at sumunod sa mga magulang niya. Naisip ko na mahal ba talaga ako ng taong ito? Minahal niya ba talaga ako o baka naman hindi pa talaga siya handang magpamilya o mag-asawa? Baka ako lang ang nagpipilit na maging kaming dalawa. Hindi ako makapag-isip ng maayos kung ano ang gagawin dahil paulit-ulit kong nararamdaman ang sakit ng pag-iwan niya sa akin. Na hindi ko nga naisip na buntis pala ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Papadudot, naglaho lahat ng pangarap ko na magkasama kaming dalawa at makabuo ng pamilya. Paano kami ng anak ko kung wala siya? Kailan siya babalik? Babalik pa kaya siya? Babalikan pa kaya niya kami ng anak niya? Mga tanong na hindi ko kayang sagutin. At ang tanging magagawa ko lang ay maghintay sa pagbabalik niya. Kahit pilit sinasabi ng aking pamilya na mag-move on na, hindi ko nagawa at hindi ko magagawa dahil umaasa pa rin ako na babalik siya. Magmukha man akong tanga sa maraming tao ay umaasa pa rin ako na babalikan niya kami ng anak ko. Samantala, may napag-usapan kami kung kailan siya babalik pero hindi siya dumating. Hindi siya nagpakita. Ang tanging na-receive ko lang ay text mula sa kanya na nagsasabing hindi siya makakauwi dahil maraming pinapaasikaso sa kanya doon sa probinsya nila. Masakit isipin na hindi niya kami binalikan. Na para bang ayaw niya kaming balikan. At sa kagustuhan kong mabuo ang pamilya na pinapangarap ko at maging happy ever after, ang istorya ng buhay ko ay kinulit ko siya. Hinintay ko siya ng walang kasiguraduhan kung gaano katagal. Ni hindi ko nga inisip na nasasaktan ko ang mga magulang ko at mga kapatid ko dahil sa mga ginagawa ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paghihintay. Umasa pa rin ako na mabuo ang pamilya na pangarap ko. Na mabuo kaming tatlo. Na makagawa kami ng pamilya na kahit kapos, masaya at maligaya. May mga pagkakataon na nahihirapan ako, naiiyak at nagtatanong kung bakit nararanasan ko ang mga bagay na ito. Pero isa lang ang alam ko. Nagmahal lamang ako. Nagmahal lang ako ng sobra at hindi nagtira para sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbabalik niya. Walang kasiguraduhan kung magiging okay kaming dalawa. Pero tinanggap ko pa rin siya. Tinanggap ko siya ng buong buo kahit magmukha akong tanga sa lahat ng mga nakakakita at nakakaalam ng mga nangyari. Ganon talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Makakaya mong maging makasarili at huwag intindihin ang iba, makasama mo lamang siya. Tawagin man akong martir, okay lang sa akin. Kasi kahit ako ay hindi rin makapaniwala sa mga nagawa ko dahil lang sa salitang pag-ibig. Kahit ayaw at nagdadalawang isip ang pamilya ko, sinunod ko pa rin ang kagustuhan kong tanggapin siya at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Umasa ako na malalagpasan namin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Umaasa ako na desidido na talaga siyang panindigan ako at ang anak ko, kahit anuman ang sabihin ng pamilya niya tungkol sa akin. Pinagdarasal ko lagi na sana'y balang araw ay hindi maranasan ng anak ko ang mga sakit na nararamdaman ko. Sakit na maging second priority lang lagi sa buhay ng tatay niya. Sinuportahan naman ako ng mga magulang ko kahit nahirapan silang makita ang sitwasyon ko.
Sa ngayon ay kasal kaming dalawa at meron ng 3 anak pero sa February 2025 ay magiging pang-4 na ang aming supling. Ayos na rin naman ang buhay namin ngayon. Maganda ang trabaho ni MJ bilang head supervisor ng isang membership shopping center. Habang ako naman ay maganda rin ang trabaho. Home base ito para magkaroon ng oras para alagaan ang mga anak ko. Samantala in good terms na rin kami ngayon ng mga biyanang ko at in-laws ko. Masasabi kong natanggap na rin nila ako makalipas ang maraming taon. Nakita naman kasi nila yung efforts ko at yung pagmamahal ko kay MJ, kaya sa huli ay naging kasundo ko na rin sila. Papadudod sa lahat ng nangyari sa buhay ko kahit isa ay wala akong pinagsisihan. Maswerte ako kasi kahit naging ganito ang buhay ko ay hindi ako kailanman pinabayaan at tinalikuran ng pamilya ko. Maswerte pa rin ako kasi mabibiyayaan ako ng anghel na alam kong mamahalin ang pamilya ko at naming dalawa. At higit na maswerte ako dahil nakilala ko si MJ. Siyang ibinigay ng tadhana sa akin para magturo kung paano magmahal at mahalin. Kung paano masaktan at makabangon muli. Kung paano magmahal ng walang hinihinging kapalit. Na maging masaya kahit maraming problema at matutong lumaban kapag kinakailangan. Hindi man perpekto ang relasyon naming dalawa ay mahal naman namin ang isa't isa. Kayo na po ang bahalang mag-ayos ng sulat ko kasi alam kong medyo magulo din ang pagkakabahagi ko nito sa inyo. Sana po ay mapaunlakan ninyong i-ere ang sulat ko na magiging sorpresa ko sa asawa ko. Tandem kasi kaming dalawa lagi sa pakikinig sa programa ninyo sa YouTube at minsan pa nga'y nagpapagalingan kami ng opinyon kapag alam naming magkaiba kami ng pananaw sa narinig naming kwento. Maraming salamat sa panahon na ginugol ninyo sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Annalyn. Maraming salamat Annalyn sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Masasabi natin na ang pag-ibig ni Annalyn at MJ ay masasabi nating tunay at wagas at talagang ibinigay sa kanila ng tadhana. Paano makikilala ang isang tunay at wagas na pag-ibig? Upang maunawaan ang tunay at wagas na pag-ibig, kailangan nating malaman kung ano mismo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang matinding pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao. Maaaring nakikita mo ang isang tao na kahanga-hanga at kanais-nais batay sa iyong paniniwala, panguhusga at karanasan. Ang pag-ibig ay isang malakas na emosyon na tinutulungan tayong gumawa ng mabubuting bagay para sa iba, gumawa ng mabuti para sa ating sarili, protektahan ang iba, at makaramdam ng kaligtasan sa buhay. Ang tunay at wagas na pag-ibig ay may katapatan at integridad. May pagkakaunawaan, may katapatan sa pagsasalita at bukas ang isipan. May paggalang sa iyong mga hangganan, prioridad at layunin. Patuloy ang atraksyon sa isa't isa. Walang pagkontrol, walang pagmamanipula at hindi nagbabanta. Handang magpatawad, handang tanggapin ang nakaraan. Tumupad ng mga pangako, inspirasyon ang isa't isa. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi perpekto ngunit nagtsatsaga na itama ang mga pagkakamali. May paggalang sa isa't isa. Hindi makasarili. Sinusuportahan ang paglago ng bawat isa. May magandang komunikasyon, walang ekspektasyon o limitasyon na itinatakda. May simpatya at pagsinta. Ano-ano ang maaaring gawin ng isang tao upang patunayang malinis at wagas ang kanyang pag-ibig? Maging tapat. Maging seryoso tungkol sa iyong nararamdaman. Sorpresahin siya ng mga maliit na bagay na gusto niya. Patuloy na pagbutihin ang inyong sarili. Kontrolin ang iyong galit. Batiin sila sa tuwing sinusubukan nila ang ibang bagay. Paalalahanan siya na mahalaga ito sa iyong buhay at ipakilala siya sa iyong pamilya at kaibigan. Panatilihin ang pag-ibig at gumugol ng oras ng magkasama. Sa mga taong nahanap nilang tunay na pag-ibig, pahalagahan niyo ito. At sa mga naghihintay ay huwag po kayong mainip dahil darating din ang panahon
na makikita ninyo ang tamang taong mamahalin sa tamang oras at sitwasyon. Basta ipaubaya na lamang natin ito sa Diyos dahil siya ang mas nakakaalam kung kailan nararapat itong ibigay sa atin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clarita. Isa sa mga loyal listeners mo sa radio version at subscriber ng iyong Papa Dudut YouTube channel. Papa Dudut, ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa buhay ko na masasabing walang kaswerte-swerte pagdating sa pag-ibig. Una ko nakilala at minahal si Nando at nagkaroon kami ng 2 anak. Papa Dudut, akala ko ay magiging masaya ako sa piling niya pero nagkamali ako dahil simula nang magkaanak ako ay nagbago na ang ugali ni Nando. Naging irresponsable at batugan ang asawa ko. Oh, kumakain na naman kayo. Bakit hindi niyo ako ginising? Kayo, Totoy, Jing, kahit kailan talaga mga patay gutom kayo. Teka, nasa na yung pagkain ko? Clarita, yung pagkain ko, nasa na? Demand sa akin ni Nando na ang trabaho lang ay kumain at matulog noong panahong yon. Wala kang pagkain, matapang kong sabi sa kanya. Anong sabi mo? Wala akong pagkain? Hindi naman pwede yan. Akin na yung pagkain ko. Halos ipagsigawan niya yon sa akin. Kung gusto mong kumain pues, magbarat ka ng buto mo. Magtrabaho ka. Ngayon kung ayaw mo namang magtrabaho at mas gusto mong maglasing lang at humilata sa bahay buong magdamag, edi mamatay ka dyan sa gutom. Banat ko naman sa kanya. At dahil sa wala siyang makain, inagaw niya ang pagkaing inihain ko sa aking mga anak. Siyempre pumalag naman ang aking mga anak at umiyak. Ano ba, Nando? Ibalik mo nga yung mga pagkain sa anak mo? Pagkain nila yan, saway ko sa magaling kong asawa. Anong pagkain? Akin na to ngayon. Pagmamalaki pa niya habang nilalantakan ang pagkaing inagaw niya. Sobrang disappointed ako noon sa aking nakita sa asawa ko. Anong klase kang tatay ha? Pati pagkain ng mga anak mo inaagaw mo pa sa kanila. Hindi mo ako pinaganda ng pagkain Nagugutom na ako. Pinalabas pa niya ako ang may kasalanan. Itay, huwag niyo naman pong ubusin yung pagkain ko, Itay. Umiiyak na wika ni Totoy habang sinusubukang kunin ang kanyang pagkain. Pero sinampa lamang siya ng malakas ni Nando. Ikaw, Nando, abusado ka na Bakit mo sinampal ang anak mo ha? Naibulanas ko noon sa sobrang galit. Marami pang kakainin niyang batang yan. At saka Clarita, mga anak ko lang sila. Mas importante ako kesa sa kanila. Tahasan pa niyang sinabi yon sa akin. Nasaan ang kahihiyan mo ha, Nando? Wala kang ginagawa dito sa bahay. Ayaw mong magtrabaho. Kahit yung mga gawaing bahay hindi mo ginagawa. Nakahilata ka lang buong magdamag. Bakit ganyan ka, Nando? Ang laki-laki ng katawan mo pero ang tamad-tamad mo. Galit na sumbat ko sa kanya. Ikaw, Clarita, manahimik ka. Kapag ako napikon sa iyo, naputo lang sinasabi niya nang maghamon na rin ako. Ano? Anong gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ako? Sige, saktan mo ako sa harapan ng mga anak mo. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kawalang hiyang ama at kung gaano ka kasuba sa pagkain. Nanggagalaitin naman sa galit noon si Nando. Hindi ka ba talaga titigil ha? Alam mo, Clarita, piko na talaga ako sa iyo. Ako rin, Nando. Matagal na rin akong piko na sayo. Alam mo, pinagsisisihan ko yung araw na nakilala kita. Kung nalaman ko lang kagad na ganyan ang ugali mong batugan ka, hindi ako sasama sayo. Nando, mahiya ka naman sa balat mo. Ikaw ang haligi ng tahanan pero anong ginagawa mo? Simula nung magkaanak tayo wala kang ginawa para umasenso ang buhay natin. Mahilig ka lang umasa. At heto naman ako, kinukonsinti kita sa katamaran mo. Ayan tuloy ang naging resulta, mas naging karapal ka pa. Yon ang katotohanang halos isampal ko sa kanya ng mga sandaling yon. Hoy Clarita, gumagawa rin naman ako ng paraan para maiahon ko sa hirap ang pamilya natin. Depensa naman niya. At ano naman niyang paraan mo? Ang pagpapalaki ng tiyan?
Hoy Nando, kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Kahit minsan, hindi ka gumawa ng paraan para sa ikagiginhawa ng pamilya mo. Ako ang gumagawa ng lahat dito sa bahay. Ako ang naghahanap buhay dito. Ako ang nagbabayad ng upa sa bahay. Ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig natin. Pera ko yung pinambibili ko ng pagkain natin. Lahat ako ang sumasalo. Ikaw, puro pansarili mo lang ang inaatupag mo. Makasarili ka. Tapos ang masakla pa, hindi ka na nga nagpapakahira para buhayin kami, ikaw pa ang matapang at nagahari-harian dito. Halos ibinuhos ko na sa kanya ang lahat ng saloobin ko. Alam mo Clarita, punong-puno na talaga ako sa iyo. Kapag ako naasar lalayasan ko na kayo. Hamon pa sa akin ni Nando. Hindi naman ako nagpasindak noon sa batugan kong asawa. Di lumayas ka. Wala ka namang pakinabang. Tandaan mo Nando, hindi ko kailangan ng peste dito sa bahay ko. Sumusobra ka na ha? Komo ikaw ang nagtatrabaho akala mo na kung sino ka? Sige bukas na bukas din maghahanap ulit ako ng trabaho. At kapag nakapagtrabaho na ako at kumita isasaksa ko sa bunganga mo yung perang kikitain ko. Banta pa niya sa akin. Huwag kang puro salita lang Nando, gawin mo. Yun naman ang naging hamon ko kay Nando. Sige, ipapakita ko talaga sa iyo na kaya kong higitan niyang ginagawa mo. Pero hetong tatandaan mo, oras na makapagtrabaho ako, hindi ka na makakapagmalaki sa akin, dagdag pa niya. Pero hindi ako na-impress at sa halip ay binalikan ko pa ang kanyang sinabi. Saka mo na lang sabihin yan kapag may trabaho ka na. Papadudot ganon si Nando, pinabayaan niya kami ng mga anak niya. At dahil sa walang maasahan sa asawa ko kaya ako ang gumagawa ng paraan para makakain kami ng mga anak ko. Samantala bukod sa pagiging batugan ay dumating pa sa puntong sinasaktan kami ni Nando. At ang masakla pa ay hindi na nga siya nagpapakahirap para buhayin kami, ay siya pa ang matapang. Papadudot, tiniis ko ang lahat para sa mga anak ko dahil ayaw ko silang lumaki ng walang nakagisnang ama. Kaya tumagal pa ng ganon ang sitwasyon namin. Pero tulad ng kandila na lumiliit kapag sinisindihan. Lumiit din hanggang sa maubos ang pasensya ko sa asawa ko. Kaya isang desisyon noon ang ginawa ko. Ano to ha Clarita? Nag-iimpake kayo? Bakit? Aalis na ba kayo dito? Lalayasan niyo na ako? Tanong noon sa akin ng aking asawa. Oo, lalayasan ka na namin. Alam mo kung bakit? Punong-puno na kasi ako sa iyo. Hindi ba tama ako? Hanggang salita ka lang? Sabi ka ng sabi na maghahanap ka ng trabaho pero ano? Naghanap ka ba ng trabaho? Hindi. Wala kang ginawa kundi ang maglasing at humilata dyan sa folding bed mo na parang patabaing baboy. Yun naman ang tugon ko sa kanya. Ikaw Clarita, sumusobra ka na ha? Baka gusto mong masaktan ka. Ipinapakita na naman niya sa akin noon na siya ang lakas ng bahay. Pero hindi na ako nagpatinag sa kanya, papadudot. Hindi ko na kayang tiisin pa yung mga kapabayaan mo sa akin. Kaya aalis na kami ng mga anak ko. Katwiran ko pa sa kanya. Hindi kayo aalis. Walang aalis, Clarita. Wala. Giit pa ni Nando. Bakit? Natatakot ka nang umalis ako kasi sa akin ka lang umaasa nang lalamunin mo? Kapag wala ako, mamamatay ka sa gutom? Sarkastikong balik ko sa kanya. Buo na ang desisyon ko Nando. Hirap na kami sa iyo. Wala kang ginagawa para sa amin ng mga anak mo. Kaya aalis na kami dito sa ayaw mo o sa gusto. Walang yakang babae ka? Naibulalas niya sa akin dahil sa galit. Ikaw ang walang hiya, wala kang silbi. Sabi ko sabay sinenyasan ko ang aking mga anak na umalis na habang dala-dala nila ang kanilang mga gamit. Di sige, umalis kayo. Hindi ko na kayo pipigilan. Pero tiyakin nyo lang na hindi na kayo babalik pa dito. Mga buwisit lang kasi kayo. Mga salot lang kayo sa buhay ko.
Sinabi niya yon sa amin para ipakita sa akin na hindi siya talo. Pero kahit ano pa ang sabihin niya ay desidido na talaga kami na iwanan na si Nando. Papadudot pagkatapos noon ay pinagtuunan ko na lamang ang pagbuhay ko sa mga anak ko. Nagsumikap ako magtrabaho sa isang tindahan ng beauty products para matustusan ko ang lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Sa kabilang banda ay sinubukan kong kalimutan ang pag-ibig pero hindi ako nagtagumpay dahil may panibagong lalaki ang dumating sa buhay ko. O Clarita, tulala ka na naman dyan. Buti na lang at wala tayong customers ngayon dito sa tindahan. Sandali, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Usisa niya sa akin. Si Kiko ba? Tila panunokso pa niya. Napangiti naman ako sa kanyang huling tanong. Oo Mari, si Kiko nga. Nagtapat na siya sa akin ng pag-ibig kahapon. Kwento ko pa sa kanya. Nakaramdam naman ng excitement si Rosaline. Talaga, ano naman ang sagot mo sa kanya? Hindi. Malungkot kong sagot sa kanya. Nawala ang happiness sa mukha ni Rosaline. So nireject mo siya? Napatango ako bilang sagot. Ewan ko ba? Nabigla kasi ako sa biglang proposal niya sa akin at saka aaminin ko. Naguguluhan pa rin kasi ako. Paano naguguluhan? Usisa niya sa akin. Mahirap i-explain, Mare. Para bang mahal ko siya pero natatakot ako. Sagot ko. Natatakot ka na baka lokohin ka lang niya? Parang gustong i-clarify sa akin ni Rosaline kung tama ba siya sa kanyang hinala sa aking totoong nararamdaman. Ganun na nga, pero Rosaline, mahal ko si Kiko, pagkaklaro ko. Kung mahal mo pala siya bakit ka natatakot? Kung mahal mo siya at nararamdaman mo na mahal ka niya, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa kanya. Advice naman niya sa akin. Natatakot ako na baka tulad din siya nung una kong asawa. Ewan ko ba Mare pero simula nung maghiwalay kami ng asawa ko parang nagka-phobia na ako sa lalaki. Pagpapatuloy ko pa. Bakit na naman matatakot sa kanya? Kung mahal mo naman siya at ramdam mo naman na mahal ka niya. Malay mo magkaiba sila ng ex-husband mo. Huwag kang matakot na sumugal. Clarita, oo maaaring sa pagsugal mo sa pag-ibig manalo ka o matalo pero kahit ano pang maging resulta sigurado kung may matututunan ka. Matalo ka man sa pagsugal mo kay Kiko at least sinubukan mo at wala kang panghihinayang. At saka sa tingin ko naman mukhang hindi kayang manloko ni Kiko. Ang sabi ni Rosaline at tila kumbinsido siyang si Kiko ang nararapat na lalaki para sa akin. Papadudot masugid kong manliligaw si Kiko at sinubukan ko siyang baste din noong una. Pero hindi talaga sumuko si Kiko. Nakita ko tuloy sa kanya ang senseridad na hinahanap ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin siya. Papadudot masasabing nakakahigit si Kiko kay Nando kaya sabi ko sa sarili ko ay sana'y siya na nga. Sana siya na ang swerte ko sa pag-ibig. Papadudot nung una ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Kiko pero hindi ko pinaalam sa kanyang lahat ng tungkol sa buhay ko. Yun ang isa sa mga pagkakamali ko dahil yon ang naging mitya para masira ng maaga ang relasyon namin. Samantala isang araw ay tumawag ako kay Kiko dahil nakapansin ako sa kanya ng matinding panlalamig. Kinumpronta ko siya at nauwi kami noon sa mainit na palitan ng mga salita sa cellphone. Alam mo Clarita, nakakasawa ka na. Palagi na lang kasing nakamasid sa akin. Gusto mo palagi akong tumatawag sa'yo. Gusto mo palagi ako nagtitext sa'yo. Gusto mo alam mo lahat ng ginagawa ko. Ano ka CCTV? Clarita na girlfriend ako hindi para magkaroon ng tagabantay. Reklamo sa akin ni Kiko. Anong gusto mo? Kapag hinayaan naman kita, malay ko ba kung gumagawa ka ng milagro kapag nakatalikod ako? Balik ko sa kanya. Napiko naman ang boyfriend ko sa aking sinabi. Alam mo Clarita, tigilan mo na yang kapraningan mo. Lumalabas na kasi na parang minamanduhan mo ko. Clarita, nagsasawa na talaga ako sa totoo lang.
Hindi ito yung gusto kong relasyon. Clarita, tapatin mo nga ako. Bakit mo ba talaga ako sinagot? Mahal mo ba talaga ako o balak mo lang akong gawing tagasalo ng mga responsibilidad sa mga anak mo? Seryosong tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sabi mo sa akin, hindi ba na handa mong tanggapin ang nakaraan ko at ang mga anak ko? Paalala ko pa sa kanya. Hindi ko sinabi sa iyo na tanggap ko ang mga anak mo. Insist ni Kiko sa akin. Bakit? Kaya mo lang ba ako sinagot kasi gusto mo na may makakatulong ka sa mga gastos sa pagpapalaki sa mga anak mo? Nasakta naman ako sa sinabi niyo ni Kiko. Hindi ba't sabi mo sa akin mahal mo ko? Kung mahal mo ko, handa mo akong tulungan sa pagpapalaki sa mga anak ko. Pero agad na kinontra yon ng boyfriend ko. Ano ka, sinuswerte? Hindi ko naman sila anak eh. Anak mo sila sa ibang lalaki. Bakit ako magpapakahirap sa kanila? Nanginig ang buong katawan ko noon dahil sa galit pagkaraan ng sinabing yun ni Kiko. Anong sabi mo? Ayaw ko sa mga anak mo sa ibang lalaki. Ayaw ko rin yung pagsisinungaling mo sa akin. Sinira mo ang tiwala ko, Clarita. Siguro itigil na natin tong kalokohang ito. Galit na wika niya sa akin. Makikipaghiwalay ka sa akin? Aaminin kong gusto kong umiyak ng mga sandaling yon dahil minahal ko pa naman si Kiko ng higit pa sa buhay ko. Tapos ganoon lang pala ang tingin niya sa akin at sa mga anak ko, Papa Dudut. Ano pa ba ang gusto mo? Ang magpakabobo sa inyo ng mga anak mo? Hindi ko gagawin yon. Ayaw kong maging instant tatay sa mga yon. Yon ang naging diin niya sa akin. Alam mo Kiko, dahil dyan sa mga narinig ko sa iyo, napagtanto ko na hindi mo pala talaga ako mahal. Nasasaktan kong sabi sa kanya. Oo Clarita, tama ka. Sa totoo lang, niligawan kita kasi na-challenge lang ako sa pagiging tahimik mo at sa pagiging mailap mo sa mga lalaki. Pero hindi ako naging seryoso sa iyo. Isipin mo naman, binata ako tapos magseseryoso ako sa may asawa? Kung tanga ako malamang ginawa ko yun pero hindi Hindi ako tanga. Yun ang revelasyon ng totoong ugali ni Kiko. Ang sama mo Kiko. Ang sama mo. Manloloko ka pala. Sige maghiwalay na tayo. Alam mo Kiko, pinagsisisihan ko yung araw na sinagot kita. Akala ko pa naman iba ka sa asawa ko. Yun pala mas masahol ka pala sa kanya. Manloloko. Walang iya ka. Basta hiwalay na tayo at wala na akong obligasyon sa iyo. Sarkastikong dugtong pa niya sa akin. Papadudot masakit yung nangyari sa amin ni Kiko at dinamdam ko yon dahil minahal ko ng sobra ang lalaking yon. Pero wala akong choice kundi tanggapin ang kinahinatnan ng relasyon namin. Samantala, sinarado ko muna pansamantala ang puso ko sa pag-ibig dahil aaminin ko na mahirap humanap ng lalaki na matatanggap ng buo ang pagkatao at nakaraan ko. Lalo na kung may nakaraan ka sa ibang lalaki. Papadudot lumipas pa ang mga taon, may nakilala akong lalaki sa Facebook. Si Dan, isang seaman. Naging close friends kami sa Messenger at Zoom at madali kaming nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa dumating ang point na unti-unti na kaming napamahal sa isa't isa. Hanggang isang araw ay nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Will you be my girlfriend? Tanong niya sa akin. Teka, bago kita sagutin may itatanong muna ako sa iyo. Seryosong sabi ko sa kanya. Bakit mo ko gusto maging girlfriend? Siyempre mahal kita, sagot niya sa akin. Paano mo nasabing mahal mo nga ako? Agad namang sumagot si Dan sa akin. Nasabi kong mahal kita kasi yun ang nararamdaman ko. Sa ilang buwan nating magka-messenger sa Facebook at sa Zoom, hindi ko inaasahang mahuhulog ng ganito ang loob ko sa iyo. Clarita, mahirap i-explain kung gaano kita kamahal. Basta isa lang ang sigurado. Handa akong ialay ang buhay ko sa iyo. Aniya. Dan, mamahalin mo pa ba ako kahit na may nakaraan na ako? Mabilis na nagbigay ng response si Dan. Walang kaso sa akin ang nakaraan mo. Tanggap ko ang lahat ng tungkol sa iyo.
pagkatao mo, mga anak mo. Lahat, Clarita. Wala akong pakialam kahit may naunang lalaki pa na dumating sa buhay mo. Ang mahalaga sa akin ay ako ang present mo. Yung pagiging single parent ko, tanggap mo ba talaga? Panunuri ko pa sa kanya. Oo. Handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad sa mga anak mo. Handa akong magpakaama sa kanila, Clarita. Mamahalin ko sila katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Paniniguro naman ni Dan sa akin. So will you be my girlfriend? So will you be my girlfriend? Napangiti naman ako at saka ko ibinigay ang matamis kong sagot sa kanya. Oo Dan, sinasagot na kita. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Papadudot nagpatuloy ang relasyon namin ni Dan kahit na magkalayo kami at never pa kaming nagkita sa personal. Pero kampante na ako noon na talagang mahal namin ang isa't isa. Lumipas sa mga araw at buwan ay lalong lumalim ang relasyon namin, Papadudot. Noong dumating ang araw ng pag-uwi ni Dan ay hindi na siya nakipagkita sa akin tulad ng napag-usapan. Hindi ko na rin siya makontak noon sa cellphone at maging sa Facebook. Labis akong nag-alala, Papadudot. May kutob na kasi ako na baka maulit yung nangyari sa akin noong kina Nardo at Kiko. Hanggang isang araw isang tawag mula kay Dan ang aking natanggap. Clarita, may mahalaga akong sasabihin sana sa iyo. Pero sana wag mong isipin na niloko kita. Panimula ni Dan pero tila hesitant pa siyang sabihin yon sa akin. Dan, kinakabahan na ako, ano ba yun? Tungkol saan ba yung sasabihin mo sa akin? Insist ko sa kanya. Hindi na tayo magkikita pa. Diretsa niyang wika sa akin. Siyempre nagulat ako at labis akong kinabahan. Ano Dan naman? Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Sabi ko pa sa kanya at nagbabaka sakaling pinaprank lamang niya ako. Hindi ako nagbibiro. Ang totoo niyan, gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Doon na bumagsak ang aking kalooban. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng ilang buwan naming LDR ay mauuwi lang din sa walang lahat. Dan, bakit? Naiiyak kong tanong sa kanya. Nagkabalikan na kasi kami ng ex-girlfriend ko. Sorry Clarita. Sinubukan ko naman na mahalin ka kaso hindi ko talaga matanggal-tanggal sa puso ko ang ex-girlfriend ko. Mahal ko pa rin pala siya. Kaya nakipagbalikan ako sa kanya. Pagtatapat niya sa akin. Pero Dan, paano na yung sinabi mo sa akin? Akala ko ba mahal na mahal mo ko? Akala ko ba ako lang ang mamahalin mo? At kahit kailan ay hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae? Paalala ko sa kanya. Ibig sabihin ay puro kasinungalingan lang pala ang lahat? Patawarin mo ko Clarita. Yun lamang ang tanging nasabi sa akin ni Dan. Akala ko ikaw na. Akala ko iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Yun pala kapareho mo lang din pala ang lahat ng mga ex ko. Dan, niloko mo ko. Hindi ko na napigil ang mapahagulhol ng mga sandaling yon. Hindi kita niloko. Nagkataon lang siguro na biglang nagbago ang mga nararamdaman ko. Paliwanag niya sa akin. Wala na ba talagang pag-asa para sa atin, Dan? Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin noon pero talagang wala ng pag-asa. Nagplano na kaming magpakasal ng ex ko, Clarita. Ayaw kitang masaktan kaya heto sinabi ko na sa iyo ang katotohanan. Oo, aaminin ko na ginamit lang kita para kalimutan si Chel. Pero pinagsisihan ko na yon. Hindi ko dapat yun ginawa sa iyo kasi napakabait mong tao. Sana mapatawad mo pa ako. Malungkot na pahayag ni Dan sa akin. Papadudot, sobrang gumuho ang mundo ko ng mga panahon na yon. Walang oras na hindi ako umiiyak at tulala sa nangyari kasi nga mahal ko na siya. Pero naisip ko na lang na pilit kong tinanggap sa sarili ko na hindi talaga o wala akong swerte sa pag-ibig at kahit mahirap ay pilit akong umahon mula sa sakit na dinulot ni Dan sa akin. Papadudot, nagpakatatag ako para sa mga anak ko at sa ngayon ay hindi ko na iniisip pang humanap
ng makakatuwang sa buhay. Tumutok na lang ako sa mga anak ko at sa trabaho ko. Sabi ko rin sa sarili ko na hindi na ako muling iibig para lang saktan ng mga lalaki. Papadudot, ang masasabi ko lang sa mga single parent na katulad ko ay ituloy nyo lang ang buhay kahit gaano pa yon kahirap. At kahit maraming pagsubok ay huwag tayong bibitaw sa pagkapit at pagtitiwala sa Diyos. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, and more power, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Clarita. Hindi dapat gawing issue pagdating sa pag-ibig ang pagiging isang single parent ng isang tao. Tama, kung mahal mo talaga siya ay handa mong tanggapin ang kanyang nakaraan. Kasama na roon ang kanyang mga extra baggages tulad ng kanyang anak o mga anak. Pero may mga instances na mahal mo ang isang tao pero hindi ka handang tanggapin ang responsibilidad sa kanyang nakaraan. With that, masasabi nating dapat mo nang itigil ang pagmamahal mo na yon. Ang pag-ibig naman kasi, mga ka-online, ay hindi lang sweetness, happiness at kilig moments. May kaakibat yang responsibility. Kung hindi ka handa sa responsibilidad, ibig sabihin ay hindi ka pa emotionally stable o handang magmahal. Kaya para sa iyo, Clarita, huwag kang manghinayang kung mawala man sina Nando, Kiko at Dan sa iyo. May lalaking masasabing the best one na nakalaan para sa iyo. All you have to do is to wait at huwag kang magmamadali